pinanood niya pa yung Dream to You. Ang favorite ko man nun si Eri, tsaka si Wang Inyok. Favorite ko sila parehas. Kaso, last week ba, pinanood ko na yon. Pero episode ko lang yun na doon. Ang weird, pala episode 1. Legit, meron ko yung episode ko. Pala ko, nagkamali lang ng lagay na episode 2 yung malagay. Pero episode 2 talaga siya kasi kahapon na simulan ko yung episode 1. Ang ganda. Na episode 2 kasi na-board ako kasi syempre, hindi ko alam kung ano nangyayari. Ganon. Tapos sa episode ko ngayon, grabe na iyak ako. Kasi, yung babae, ano siya, pangarap niya maging film director. Tapos, naging transfer yung lalaki doon. Si Subin. Si Jay siya. Jay ang pangalan niya. Tapos, naging student nun si Subin. Tapos, naging close sila. Tapos, nag-film siya ng ano. Di ba mahilig mag-film si ano? Si yung babae. Kasi yung lalaki, nakita niya, nakasakay siya sa kotse papunta na ng ano, school. Bumaba siya kasi nakita niya yung babae na pinifilman yung matandang bulube, yun o. Parang yung-document niya yung buhay talaga. So, bumaba siya sa sakyan nila, tapos pinuntahan niya. Kaso lang, naingayan yung isa pang pulubi na lalaki sa kanila. Kasi sabi niya, taas mo. Sabi nung lalaki yung, ingat mo. Ano ganyan. So, ang ginawa niya, nung lalaki, parang natulak siya gano'n. Tinulak niya pala yung matanda. Nalimutan ko na kasi tinulak niya. Yung babae, yung lalaki, or basta tinulak niya. Sabi nung babae, naka-video ka, ganito ganyan. Inagaw yung yung camera. Pero kung sa isang pulog, ano naman yan? With consent. Matanda. Tapos, usap niya, parang, bakit po kayo ganito, ganyan. Tapos, may hinagis yung sube yung camera. Sinalunga mo yung sube niya, sugatan siya, gatuhan, sinubuto siya ng pulubi. Habang nakaganon yung yung camera, buti na lang dumating yung mga kaso nasira yung lens. Yung gano'n lang, yung pag-ganon. So, bina-bandage lang nila para hindi matanggal. Hindi yun agad siya sa pag-ganon. Pwede mo i-ganon, yung maliit yung spec. Ewan ko ang tawag doon. Kasi yung namiliit, gano'n. Naikot? Oo. Tapos yun, simula na, naging close sila, nag-film sila, tapos noon, walang pangarap si Suki, yung lalaki. Ang basta, alam nila, may hospital kasi silang yaman sila. Kaya gusto nung papa niya, mag-doctor siya. Kaya ang naisip nila, mag-doctor ako, kahit hindi ko gusto, kasi wala naman talaga siyang pangarap eh. Pa lang yun. Oo, high school. Tapos yun, kaso naging close na sila ni Jay. Sabi niya, gusto niya maging film director na rin ni Jay. Tapos same day, unang araw, gano'n. I mean, mismong araw nung mag-aaral, ay hindi pala sila mismong araw, siguro mga 2 weeks before yung day ng exam nila doon sa film director kasi gumagawa sila ng movie. Gumagawa sila ng movie na gumagawa na sila, yung mga script na sila, pero hindi pa tapos, wala pang ending. Pero hindi ko sure kung yun yung sila meet nila sa dun sa film school. Tapos mag-exam na sila parehas. Kaso lang, ayaw yung tatay ni Subin, syempre. So nilak siya sa house ng 14 days. Ganun. Tapos lagi siya pinupunta ni Jay. Kala mo namin umalis na. Kala ko umalis na. Tapos, dumating ulit si tapos yun, umuulan. Doon lang lumabas si Subi ng house. So sinabi niya, magdodoktor po ako. Kasi sabi ng papa niya, binagsak mo yung yung parang siguro pre-board me. Para sa med. Parang sample lang. Kaya rin, di ba meron silang track na gusto nila? Yung parang NCS, yung mga, ano yung SAA? Oo, yun. SAA yun, SAA na. Oh, SAA yung volleyball. Tapos yun, yun nga, bumagsak siya dun sa medical field, gano'n. Sabi niya, pinagsak mo para dun sa field, gano'n na yan. Siyempre, nakita nila yung si Jay lagi nandun sa labas ng ng gate nila. Tapos gano'n, binububog din si Jay, hindi si Jay, yung tatay, yung lalaki ng tatay. Pasalabas ko lang naman. Yung mga dulog ka, bawal ng pail dito sa bahay na tawag sa kanya. Mas may kumulan. Bago lumabas yung lalaki, bago lumabas sa house nila, sabi niya, punta na po ako US, mag-doctor lang. Tapos yun, inano niya yung
payong, pinuntahan na si Jay, tapos pinakita sa kanya ni Jay yung script. Ito din ba kami pangarap tayo? Ito yan, sabi niya. Sabi nung lalaki, hindi na natin, hindi ko na yung matutupad na sa ganyan. Kasi mag-US na ako, sabi niya. Tapos binato ng babae sa kanya na, eh di, hintayin kita. Tapos kaso lang, baby. Eh di, yun na nga. Day na nung exam, kinabukasan yun. 15th day. Kasi 14 days siya pumalik-balik doon. 15th day, nakasakay na siya sa bus, napunta na siyang Seoul kasi doon yung film university. Kaso lang, bumaba sa baby. Kasi gusto niya isama pa din talaga si yung lalaki. Tapos, ang problema nga lang, baby, yung babae kasi napunta sa ospital ng lalaki. Doon siya nag-film, gano'n. Tapos, late na nun. Ewan ko ba kung bakit merong, parang siguro clinic yun. Bakit merong curfew. So, tatakbo sila, ganyan. Hindi habang tumatakbo sila, nalaglag yung pony ni Jay. So, binalit na luwan siya ng pony ng lalaki. Kaya, baby, pagbaba niya dun sa terminal, palipa na siya, nalaglag yung pony niya. So, binalik ka, na-accidente siya. Tabagong ulo niya. Tapos, ilang buwan siyang comatose. Tapos, pagkagising niya, namatay yung papa. Kaya ang sabi ng mama niya, kaya ang sabi ng mama niya, parang kaya nawala si papa mo para binalik ka niya. Oo, baby, kaya ang kapal ng parang lalaki yun, kahit na ba nabugbog siya. Hindi niya man ang pinagdaanan ni Jay, tapos parang sobrang cool niya lang nung pagdating niya. Sinabi niya, I miss you, I miss you. Parang, baby, tapos hindi niya malang kinontak, hindi niya malang ginanto, ganyan. Grabe, baby, kahit na. Galing siya sa US na. Oo. So, tapos film director na siya, kasi babae, syempre. Siya naging film director kasi hindi siya nakapag-ano. Director na lang, kala ko doctor siya. Oo, hindi pa siya nasabi, parang naging film director na siya. Siguro after niya mag-doctor, ay hindi na, ayaw niya mag-uwi sa bahay nila. So, baka niya siya nanood papa niya. Parang nasa US siya. Sila alam niya nakamatay si Joey. Hindi. Kaya nga sa kaya nga pagka, di ko kamagay, sabi ko medyo gets naman na parang galit si Jay kasi blang umalis yun, ganyan. Pero parang, ano pa kaya yung deeper, dapat siya galit na galit. Nung nakita ko yung siyempre, grabe na gets ko. Sabi ko, grabe, di ko na kaya kausapin or makaharapin if ever. Kahit na first love na isa't isa. I mean, lalo na kapag malungkot ka, syempre, hindi mo masisisi yung lalaki, hindi mo masisisi, syempre masisisi mo lang yung sarili mo na masyado mong lang yung lalaki, pupunta mo sana, kaya ayun, nang-aksidente pa siya. Sa bayan, pinatay yung train nila. That's not God's, ha? Hindi sa upuan mo. Baby, ba yan? Nalimutan ko ng kwento. Siya na accident. Tapos yun, ang kapal yung mukha niya, pogi siya, gano'n. Legit! Ang kapal yung mukha niya, sabi niya, I miss you, do you miss me? Sabi ko, Pero sa hospital sila nagkikita? hindi, doon na, sa reporter na kasi babae. Kaso lang, yung reporter niya pang matatanda, gano'n, mga matatanda lang yung nanonood. Parang gano'n, parang mga pinapanood mo kapag matanda ka na. Kasi mga farm, gano'n. Kaya ang kapal ng mukha niya, grabe. Tapos, edi, binigyan niya pa ng bulaklak na parang kung matutuwa yung babae na binigyan mo ako ng bulaklak. Kaso lang, dahil nga nag-guest kasi yung lalaki doon sa show ng babae. Edi, tumaas yung ratings. Kaya sabi nila, kunin mo ulit yun. Magkakilala kayo eh. Sabi niya. So, grabe, kinabukasan na. Ay, hindi pala kinabukasan. Mga ilang weeks yun, pinanganap ko na. Saan siya? Tapos yung babae pa yung pumunta. Sumuyo na. Sige na, nakita. Kahit di na umasin sa buhay ko. Mag-resign na lang ako sa report. Mag-ano ko yung trabaho. Grabe, sa may drama lang talaga gano'n. Ay, grabe, imagine yung I mean, hindi mo dapat talaga sisihin yung lalaki, pero habang ginawa mo kasi mga decision na yun, siya yung iniisip mo eh. Kaya, in the future, dapat parang ayaw mo na sana siya makaintara kasi baka gano'n na naman mangyari. Anyways. Pinat mo na naman ako. Hindi nga ako matapos yung sinubukan.